Umorder ako ng isang baso ng whiskey habang hinihintay si Don Tim sa Bahura Bar. May usapan kami na magkikita roon ng alas 9:30 ng gabi. Alas 5 na ng hapon nang bumalik sa resort ang mag-asawang Gatchalian mula sa Coron Island tour nila. Inabangan ko talaga sila sa daungan ng pump boats kanina. Nasira na ang diskarte ko kaninang umaga kaya kailangan kong magsagawa ng damage control. So I offered free dinner to the couple so I could get the chance to be with them. Kaya lang, hindi naging productive ang conversation namin over dinner. Magiliw naman si Don Elvira sa akin nang magsimula pa lang kaming kumain. Panay ang puri niya sa good looks ko. Pero nang mabanggit ko na tungkol sa isla nila na gustong bilhin ng Everest, parang nakakawala siya sa spell. Hindi na siya ngumingiti hanggang sa matapos ang dinner. Halatang hindi niya nagustuhan ang persistence ng Everest na bilhin ang isla sa El Nido. I'm sorry, Iho, but we can't sail that island. Mahalaga para sa akin, sa amin ni Tim, ang islang iyon. May sentimental value iyon sa amin, sabi ni Doña Elvira. But ma'am, I don't understand why previously ibibenta ni Sir Tim ang islang iyon sa Everest kung may sentimental value pala sa inyong dalawa ang islang iyon. Because men are naturally forgetful about sentimental stuff. Pero nang maalala niya ang halaga ng islang iyon para sa amin, he decided to keep the island. He decided or you did? Sa isip ko lang dapat iyon. Pero nasabi ko ng malakas. Pumalatak ko. Don Tim's whipped. What a wuss. Kanina bago sila umalis ng Sulu Restaurant pagkatapos ng dinner ay binulungan ko si Don Tim na pumunta sa Bahura Bar para uminom. Pumayag siya. May plano ako kaya gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Sarilinan? Gusto ko siyang pahiramin ng machismo kasi mukhang wala siya nun. Gusto kong ipaalala sa kanya na hindi dapat siya nagpapa-under sa asawa niya. There was a reason why men were created physically stronger than women. Men were definitely stronger and therefore shouldn't be under the control of women. Tumingin ako sa wristwatch ko. Mag-aalas 10 na pero wala pa si Don Tim. Malapit nang maubos ang laman ng baso ko. Ayokong isipin na hindi na siya darating dahil hindi siya pinayagan ng kanyang asawa na uminom ng alak o binawala na siyang makipagkita pa sa akin. Inubos ko na lang ang laman ng baso ko at tatawagin sana ang bar waiter para umorder ulit ng isa pang baso pero may isang waiter na biglang lumitaw out of nowhere at naglapag ng isang baso sa mesa ko. Sasabihan ko sana na hindi yata para sa akin ang order pero may note na kasama ang baso. How to be you po, Patty. Mabilis kong inilibot ang tingin sa bar at nakita ko si Patty na nakaupo sa couch sa bandang likuran. Ngumiti siya sa akin at itinaas ang iniinom ang baso. I exhaled in amusement. Lasing na naman siguro siya kaya niningitian ako. Hindi ko na nakita si Patty pagkatapos kong mag-breakfast kanina. Akala ko nga umalis na siya ng isla dahil ayaw niya akong makita pagkatapos ng mga sinabi ko sa kanya kanina sa restaurant. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng relief nang malamang nasa resort pa siya. Dinampot ko ang baso at pati na rin ang note at nagpunta sa table niya. Pumayag naman siyang umupo ako sa katapat ng couch. Hindi naman siya mukhang lasing ng saglit kong titigan pero ibang-ibang aura niya ngayon kaysa kanina. She seemed relaxed and in high spirits now. Thanks for the drink, sabi ko, sabay inom. Itinaas ko ang note. What do you mean by this? Ngumiti si Patty. Tell me how to be you. Paano mo nagawang hindi ma-in love? Bato ba yung puso mo? I grind. My heart is probably as soft as yours. Magkaiba lang tayo ng mentality. Gusto mo kasing ma-in love kaya ka nai-in love. Ako, ayaw ko kaya hindi ako nai-in love. As simple as that. So, ibig sabihin, kailangan kong ayawan ng ma-in love para hindi na ako ma-in love ulit? Yeah. Ayoko nang ma-in love.
sabi ni Patty, sabay lagok ng alak. Are you serious with that? Tumango si Patty habang nasa itaas ako ng Mount Tapias kanina at pinagmamasdan ng Coron Bay. Pinag-isipan ko ang mga sinabi mo. I realize na tama ka. Maybe love isn't for me. Kaya nangyayari ito sa akin. Kaya 5 beses na akong nasasaktan. Ito ang paraan ng tadhana para sabihan sa akin na hindi para sa akin ang pag-ibig. 5 beses na akong nasaktan? Tama na. Ayoko nang masaktan na uli. So, siguro nga, dapat na akong tumigil na magmahal ng lalaki for good. I should focus more on loving myself. Kasi, dahil sa pagmamahal ko sa mga lalaking nagdaan sa buhay ko, nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. I deserve better than getting my heart broken all the time. Muntik na akong mapapitik ng mga daliri sa mga sinabi ni Patty. That's right. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya mas magandang i-prevent ko ng magmahal uli para wala na akong i-cure na broken heart later on. Ngumiti ako. Mukhang nakabuti kay Patty ang pag-akyat sa bundok. It seemed to have helped clear her mind. So, how do I prevent myself from falling in love? Tanong niya. Itinuro ko ang sarili ko. You're asking me? Oo. Ano pang ginawa mo para hindi ma-in love? Bukod sa pag-ayaw sa idea of you falling in love. I smiled lapsidedly. Are you seriously asking me this? Tumango si Patty. I'm asking the expert. Uminom muna ako ng alak bago sumagot. One night stand. Hindi itinuloy ni Patty ang pag-inom ng alak. Huh? That is how I avoid love? I don't go out on romantic dates. I don't go out with the same women twice. I have one night stand with them and leave them the next morning. No chance to get close with each other. No time to build emotional connection. And usually, we never see each other again after that night. Or if we did, by accident, I make it a point she wouldn't talk about that night. Biglang sininok si Patty at nailapag ang di oras ang hawak na baso. Mukhang nashock siya. Obviously, hindi pa niya naranasang makipag one night stand. Gusto mo makipag one night stand din ako? Sinagot ko lang ang tanong mo. Iyon ang ginagawa ko para maiwasan kong ma-in love sa babae. But to answer your question, it's up to you. Kung ayaw mo, wag. Kung gusto mo, do it at your own risk. Umiling-iling si Patty. No, hindi ko kayang gawin yan. At hindi ko kailangan gawin yan para lang hindi ako ma-in love. Magkaiba ang babae at lalaki. Ang mga babae, kaya nilang mabuhay ng walang lalaki. Ang mga lalaki naman, hindi kayang mabuhay ng walang babae, kahit pangkama lang. Wah, very blunt. I grind. Totoo naman, di ba? Tumango ako. I'm glad you understand us. Bahagyang sumimangot si Patty. Kung makasimangot ka, parang iniisip mong nagtitake advantage na ako sa mga babae. Bakit? Hindi ba? Ginusto din nila yun. They allow it to happen kaya hindi pagtitake advantage ang ginawa ko. And besides, I'm not just some guy, you know. Women usually came to me and offer themselves. Pero hindi lahat ng lumalapit sa akin, pinapatulan ko. I have pretty high standards in women. Just so you know, I bragged, grinding. Wow, siguro dito sa island, may mga babae nang lumalapit sa'yo. At inoffer ang sarili nila. At kung hindi mo ako sinamahan kagabi at nakinig sa mga drama ko, malamang na may naka one night stand ka kagabi. Napansin kong may pagka-sarcastic ang tono ni Patty. Kung sasabihin ko sa kanya na siya sana ang gusto kong maka one night stand kagabi, baka isaboy niya sa akin ang laman ng baso niya at mag-walk out. I already lost interest in bringing her to bed. Not because I didn't find her attractive anymore. I'd always do, but because I didn't bring vulnerable women to bed. At base sa pagkakakilala ko kay Patty, so far, hindi siya ang tipo ng babae na nag-i-engage sa casual. Well, actually, I'm not her for that. Pagkakaila ko.
Nandito ako dahil may trabaho akong kailangan gawin. Trabaho? Ikinuwento ko sa kanya ang pakay ko sa resort na iyon. Ano raw yung sentimental reason na yun? Halatang curious si Patty. Hindi ko alam. Hindi nila sinabi. May kinalaman siguro sa love story ng mag-asawa ang isla, kaya ako'y ibenta ng miss. Gusto niyang ma-preserve ang alaala. Natigilan ako. Paano mo naisip yan Dahil hopeless romantic ka? Kaya lahat na lang pinag-iisipan mo na may relation sa love. At ikaw, mukhang hindi talaga papasok sa isip mo yung dahil hindi ka pa na in love. Kung iyon ang rason ng misis kung bakit ayaw ibenta ng isla, intindihin mo na lang. Mahirap talagang pakawala ng isang bagay na naging bahagi ng love story mo. Pero nakatiwangwang lang ang isla. Walang nakikinabang. Kung magiging resort yun, maraming makikinabang. Tumangutango si Patty. Mukhang nag-iisip. Tama ka. Pero possessive talaga ang pag-ibig. Ayaw mong i-share sa iba ang mahal mo. Kaya dapat intindihin mo yung misis kung gusto niyang maging possessive sa islang iyon na naging bahagi ng love story niya. I laughed softly. We don't even know what happened in that island. Malay mo, na-stranded ang mag-asawa doon dati. Strangers pa lang sila sa isa't isa noon. Pero habang magkasama sila sa islang yon, nagka-inlaban sila. Napakalakas ng tawa ko. I bet you watch too many romantic movies. And read too many romantic novels as well. Ngumiti si Patty. Napailing-iling ako. You better stop that. Kung desidido ka talagang hindi na ma-in love uli, stop watching and reading romantic stories. Naglaho ang ngiti niya. Stop thinking about love. I agree, pero hindi yun ganong kadaling gawin. It's like quitting from smoking. May withdrawal symptoms if you quit abruptly. I groaned. Para mo na rin sinabing you're addicted to love? No. Nakasanayan lang kaya mahirap alisin sa sarili. But if you're determined, you can do it. Stay away from things that involve love and romance. Distract yourself. Focus on other things that will keep you busy, like your job. Are you happy with your job? Happy naman. Kung may naman, ibig sabihin not enough. Maybe you should consider switching jobs. Find one that will make you happier. Baka kasi hindi ka masaya sa trabaho mo, kaya sa love ka lang nakakakuha ng kaligayahan. Dapat may ibang bagay kang pinagkukuhanan ng happiness. Hindi lang sa love, para kung mawala man iyon, meron pa rin ibang bagay na magpapasaya sa'yo. Kung magpapapalit ka ng trabaho, maghanap ka ng mas challenging kaysa sa dati para maging busy ka. Or better yet, find a new workplace para ma-distract ka kasi mapupunta ang atensyon mo sa pag-adapt sa new environment at new life. You seriously think na wala akong ibang iniisip kundi love? No. Nakasimangot na sabi ni Patty na walang pwedeng makapagpasaya sa akin kundi love. Ngumiti ako. Kasi hopeless romantic ka, I admit it. Nagpakawala siya ng hininga. Pagkatapos ay biglang nagkaroon ng determinasyon ng mga mata. Not anymore. Ngumiti ako sabay lagok ng alak. Be idealistic, sabi ko kay Patty habang naglalakad kami sa beach. It was dark and cold outside yet we closed. We chose to walk down the shore after we left the bar. Hindi ako sinipot ni Don Tim, pero hindi man lang ako na-frustrate. Hindi ko man lang naisip na delikadong pumalya ako sa misyon ko sa islang iyon. I admit na nag-enjoy akong kausap si Patty at somehow natutuwa ako na nilapitan niya ako para humingi ng tulong kung paano mabago ang sarili. I sincerely wanted her to be happy, with or without love. But I guess she's better off without love. Para wala nang gagong lalaking mananakit sa damdamin niya. She's too beautiful and charming to be crying all the time. Idealistic? Ulit ni Patty. Nakakunot ang noo. Bakit? Cause in that way, kahit gustuhin mong ma-in love, hindi ka ma-in love. Why? Because perfection doesn't exist. Walang perpektong lalaki. Kaya kahit makakilala ka ng lalaking mukhang nasa kanya na ang lahat, kapag nalaman mo ang kapintasan niya, kahit katiting lang yun,
Hindi ka may in love sa kanya. Kumurap-kurap siya na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Umiling-iling siya pagkatapos. Halatang hindi kumbinsido. Halatang hindi ka pa talaga in love kasi kapag mahal ka ng isang tao, mamahalin mo kahit ang kapintasan niya. Alam mong hindi siya perpekto pero tanggap mo yun. I know about that. My mother loved my stepmom so much. He had turned himself into a henpecked husband. Kahit kitang-kita na kung gaano ka-vicious ang second wife niya, bulag siya nun. I'm talking about idealism as a representative measure. Idealism is a good armor. Kumbaga, sa umpisa lang, hahanapan mo na siya ng kapintasan para hindi mo na ma-appreciate ang mga magagandang qualities niya kasi nakafocus ka sa bad traits niya. Halatang naintindihan ni Patty ang ipinupunto ko. Nakuha ko ng punto mo. It makes sense. I'm glad you see my point because you really need that advice. Kumunot ang noon niya. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa 5 lalaking nagdaan sa buhay mo, halatang hindi ka naging idealistic. Paano mo nasabi yun? Your first boyfriend was the captain of a basketball varsity team. He's handsome and popular, but his feet stunk. Natigil sa paglalakad si Patty kaya huminto rin ako sa harapan niya. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Na-realize siguro niyang nalaman ko ang impormasyong iyon kagabi habang lasing siya. Natatanggal naman yung sa foot powder, katuwiran niya. Hindi naman, yun permanenteng nasa paan niya. Still, he had poor hygiene. Kung idealistic ka kahit paano, the moment you smelled his feet, you'd run away. Nanahimik si Patty. Your second boyfriend was ruggedly handsome and funny, but he was poor. Pinitas ng mga bulaklak lang ang ibinibigay sa'yo at Goya chocolates na yan. According din sa'yo ay cheap brand ng locally made chocolates. Kababata ko yun, pagtatanggol ni Patty. May kaya dati ang pamilya niya. Pero naghirap sila nang malulong sa kasino ang daddy niya. Saka ako ang nagsabi sa kanya na wag niya akong gastusan. Mas gusto ko kasing yung perang kinikita niya sa pagiging working student ay ipantustos niya sa pag-aaral para makatapos siya at maibangon ng pamilya niya sa hirap. Hindi iyon sinabi ni Patty habang lasing siya. Wow, she must really be a good girlfriend for that matter. But that's not the point. The point is, he's poor and stingy. Kung idealistic ka, hindi mo siya magugustuhan sa una pa lang. You would look for a rich guy. At yung third boyfriend mo, the rockstar vocalist ng isang rock band na hindi na nga gwapo, payatot pa. Patty bite her lower lip as she wins. I was a rocker chick at the time. Fan niya ako noon dahil sobrang talented niya, pero swear, di siya nagda-drugs. Ako mismo ang nagpa-drug test sa kanya bago ko siya sinagot. Talagang hindi lang siya tabain. Ngumisi ako. Pero nakuha pa niyang mambabae sa itsura niyang yun. I shook my head. And your fourth boyfriend was a self-proclaimed reformed playboy at tinanggap mo kahit may history siya ng pagkakaroon ng multiple girlfriends at the same time. What about second chances? Naisip ko lang naman na nagbago na siya at hindi na niya gagawin yon kaya ako siya tinanggap. Pero ginawa pa rin niya. Once a playboy, always a playboy. There's a truth to that. Hindi na umimik si Patty. And your latest? Stop. Itinaas ni Patty ang kamay sa tapat ng mukha ko. Tama na. Alam ko nang hindi ako idealistic. I just want to be with a real person. That's why. Wala akong masabi sa huling pangungusap ng binanggit niya. Bumuntong hininga si Patty. Hindi rin naman ako perfect eh. Maybe I look good. I have good person hygiene and I'm not poor. But like them, I'm also imperfect. Nakatitig lang ako kay Patty. The only imperfection that I could see in her was the fact that she seemed to have a bad taste in men. You keep falling in love with jerks. She sighed and shrugged. Can't you tell a jerk when you see one? Hindi sumagot si Patty. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad.
Umagapay ako sa kanya. Ba't hindi ka makasagot? It's either inisip mo na baka ang slow mo kasi hindi mo napapansin na jerk sila o alam mo na all along na may potential na magiging gago yung isang lalaki pero pinatulan mo pa rin. Di naman kasi ako hard sa mga tao. Hindi ko sila ginajudge based sa past nila o sa image nila. Hindi ko iniisip na porque ginawa nila yon, pwede na rin nilang gawin sa akin. In short, walang masamang tinapay sa'yo. Kaya ka pala naloloko eh. Oo na, ako na. Ako na ang mahilig sa mga jerk. Ako na ang tanga-tanga sa pagpili ng lalaking mamahalin. Humarang ako sa nilalakaran ni Patty kaya napahinto siya. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat. You won't be like that anymore from now. Tumitig siya sa akin at parang nahipnotismong tumango ng mabagal. I won't fall in love with jerks anymore. I won't fall in love again at all. I gave her a slight smile. Be idealistic. Yes, I will be very idealistic from now on. I will only date a god. I grind. Anything else? Tanong ni Patty. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang sandbar. Lastly, love yourself more. If you love yourself more, you will let no one hurt you again. Napabuntong hininga na lang ako habang tinatanaw ang mag-asawang gatsalyan na sumasakay na sa pump boat. Papunta raw sa Colleon Island ang dalawa. I asked to join them but the old lady did not let me. Gusto raw nilang maging private ang tour na iyon para sa kanilang mag-asawa. Damn, this was frustrating. This was my third day in this resort and I'd be leaving tomorrow. Tumawag si Ellie kanina. Tinanong ang progress ng mission ko. Hindi ko masabing mukhang malabo nang makuha ko ang oo ng mag-asawang gatsalyan. This was embarrassing. My dad would be disappointed with me if I failed this mission. Bukas aalis na rin ang mag-asawa na at uuwi na rin sa Cebu. May chance pa ako para kausapin sila mamayang gabi. Hindi na nila ako mapipigilan mamaya. Whether they like it or not, sasamahan ko silang mag-dinner. I needed to open Doña Elvira's mind. Itutodo ko ng offer ng presyo kahit pa sinabi ng Doña na walang katapat na halaga ang islang iyon. Everything had a price. Naisipan kong mag-gym na lang muna. Kahit isang oras lang, pagkatapos ay hahanapin ko si Patty. Patty. Kahit 2 araw ko pa lang siyang nakakausap at nakakasama, pakiramdam ko kilalang kilala ko na siya. So I didn't understand why a woman as good and beautiful as her could not find herself a good man. She deserved one, I thought. Bakit pulos mga lalaking hindi karapat-dapat na sa kanya nakikilala niya? When I turned around to look for the gym, may nakasalubong ako isang matangkad na babae nakasuot ng skimpy bikini. Man, she's hot. I instantly recognized her. I think she's a model. The woman gave me a flirtatious smile and a come on look. This was what I came for this island. Aside from the job my father had given me. Total, wala naman ng mag-asawang gatsalyan sa resort. May babaeng nakabikini muna nga si kasuin ko. Hi, bati ko sa babae na magkatapat kami. Hi, are you going for a swim? Later, mag-a-apply muna ako ng sunblock. Itinaas nito ang tube ng sunblock lotion. Would you like to help me? Nang akit ang tingin at ngiti niya. I shamelessly check out her body. Applying lotion all over that body sounded really nice. Bukas ay aalis na ako sa islang iyon. Magtagumpay man ako sa mission ko o hindi. So I might as well hook up with this woman because I'd be leaving tomorrow. I was about to say yes, of course. But I saw Patty walking nearby approaching the beach. Nakasuot siya ng white spaghetti strap, mini dress at may sukbit na sling bag sa balikat. Nasisiguro kong naka-swimsuit siya sa loob ng bestidang iyon dahil may blue halter strap na nakabuhol sa batok niya. Was she going for a swim? Bigla akong na-excite. Why? Naisip ko agad na magtanggal siya ng swimsuit cover and I would get to see her beautiful body. Alright, Patty was off limits. But I was only a man and she was an attractive woman. I was not going to urge her to go to bed with me. I just wanted to see her in swimsuit.
Natural lang iyon. Most men would go to the beach to see almost naked women flaunting their bodies. Nang ibalik ko ang tingin sa modelong nasa harap ko, hindi na siya nakangiti at naniningkit ng mga mata. Mukhang nasaksihan niya ang pagsunod ko ng tingin kay Patty. "Never mind," she said in displeased tone. "I can easily ask someone else to help me." At nilagpasan pa niya ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako naghinayang na nilayasan ako ng modelo. Ibinalik ko ang tingin kay Patty, naglakad para sundan siya. Nakita ko kung may isang matangkad at topless na lalaking humarang sa daraanan niya. Natigilan ako. The guy was good looking. Damn it, I didn't know why I felt a little threatened. Baka nag-alala lang ako na ma-attract si Patty sa lalaking iyon. Baka makalimutan niya na ayaw na niyang ma-inlove ulit. At pati ang mga itinuturo ko sa kanya. Bigla akong naalarma nang maalalang nabanggit ko ang pala kay Patty ang tungkol sa one night stand bilang paraan ko para matugunan ang needs ng hindi kakaroon ng emotional involvement sa isang babae. She wouldn't go to bed with that guy, right? She wouldn't likely follow that advice. Bakit ba ako nag-alala? Ano naman ngayon kung gawin din iyon ni Patty? She's 28 years old. She could do whatever she wanted. Ganun na lang ang relief ko nang hindi nagtagal ang pakikipag-usap ni Patty sa lalaking halatang attracted sa kanya. Patty walked past him. She just left the guy, looking surprised and disappointed. Narealize ko na lang na nakangiti na ako habang sinusundan si Patty ng tingin. I was proud of her. Mukhang desidido talaga siya na tuluyan ng alisin sa sistema ang paghahangad sang pag-ibig. Narating ni Patty ang shore pero doon siya sa water footbridge pumunta. Mukhang hindi siya magsuswimming, baka mag-island hopping siya. Natanaw ko na may pump boat na nakadock doon kung saan dalawang bangkero ang sumampa. In a matter of seconds, narinig ko ang footbridge at tinawag si Patty na kaagad na lumingon. Ngumiti siya na makita ko. Pasimpleng tinapunan ko ng tingin ang bandang dibdib niya. Patty's lovely cleavage, aside from her smile, could sorely brighten up a bad morning. "Mag-a-island hope ka?" tanong ko. "Sa Kayangan Lake at sa Twin Lagoons ako pupunta. Gusto mong sumama?" "Sure. Actually, nalibot ko ng bagong ang buong Coron. Hindi iyon ang unang punta ko sa probinsyang iyon, pero sasama pa rin ako kaysa maboard sa resort." Halatang na-excite si Patty nang pumayag ako. She's lonely. She needed company. Of course, she would be thrilled to be accompanied by someone. I was flattered na ako ang gusto niya makasama kaysa sa lalaking nag-approach sa kanya kanina. "So, hindi tumalab ang charm mo sa asawa ng Don?" tanong ni Patty habang nakasakay kami sa pump boat papunta sa Kayangan Lake. Naikwento ko sa kanya na tinanggihan ni Doña Elvira ang request kong maging third wheel sa tour ng mag-asawa sa Collion Island. Nagkibit balikat ako. It looks like it. Ayaw talaga nilang ibenta ang island. Hindi pa rin ako sumusuko. Tataasan ko na ang presyo at baka iyon lang ang hinihintay ng mag-asawa. Pero walang katapat na presyo ang isang bagay na may matinding sentimental value. We don't recognize sentimental value in business. I mean, the couple shouldn't be selfish. Dapat isinishare nila ang kagandahan ng islang iyon. They must let other people experience that island too. Inaasahan kong kukontrahin ako ni Patty tulad noong unang beses na inopen ko sa kanya ang tungkol sa isla ng mag-asawang Gatchalian. Pero hindi niya ginawa. Halatang may iniisip siya. Aalis na sila bukas kaya dapat magawa ko ang trabaho ko mamayang gabi. Whether they like it or not. I'll join them at dinner. I can fail this job. This is a very big project. Nakakaya sa mga investor na nag-aabang sa continuance ng project na to. Kung bakit naman kasi pumayag si Don Tim nung una pero biglang nag-back out bago magkapirmahan. Kung sa umpisa pa lang hindi na sila nagpaasa, hindi na sana kami magiging ganitong kadesperado mabili ang isla. Hopeless romantic ang asawa ni Don Tim. Out of the blue, ay sabi ni Patty habang nakatingin sa dagat sa likuran ko. Obviously, I sigh in frustration.
Ngumiti si Patty. Huwag mo na munang isipin yon. Nandito tayo sa gitna ng dagat. Mag-relax ka na lang muna. Look, ang ganda ng limestones. Pinagmasdan ko si Patty habang nakatingin siya sa tanawing nadadaanan ng bangka. Para sa akin, mas maganda siyang pagmasdan kaysa sa tanawin. Alright, I've seen those views before, so I was not amazed anymore. But Patty, I would only get to see her until tomorrow. I might as well feast my eyes on the beauty in her front of me before she's gone. Pumunta ka ba dito sa Coron para makalimot? Tanong ko. Bumaling siya sa akin, parang ganun na nga. Pero actually, incentive ito mula sa boss ko. Binigyan niya ako ng free voucher sa 2 seasons. She's very generous and very considerate. Nag-alala na siguro siya sa akin dahil 3 weeks na akong parang wala sa sarili dahil sa, Kaya naisip niyang kailangan ko ng bakasyon at magandang tanawin. Nagbuga ba naman ng generosity niya? Ngumiti si Patty. I think so, lalo na dahil nakakilala ko ng isang lalaking tulad mo. Tulad kong? Tulad mong kayang kontrolin ang nararamdaman. I want to be like you. Gusto kong hawakan ang puso ko. Ayoko nang maging alipin sa pag-ibig. Basta sundin mo na lang mga tips na binigay ko. I will. And stop being a hopeless romantic. Stop believing in happily ever after. Bumuntong hininga si Patty at ibinalik ang tingin sa malayo. Marami akong kilalang couples na nagkaroon ng happy ending. Pero alam kong hindi lahat ng tao ay swerte sa pag-ibig at nakakatagpo ng taong makakasama ng panghabang buhay. Maybe I'm not that one of those people. I feel the need of comfort her. Kaya lang, nakangiti na siya nang ibalik ang tingin sa akin. I want to be happy even though I'm alone. Hopeless na sabi niya. Ang sabi ni Patty, ayaw na niyang pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig kaya napunta na ang kwentuhan namin sa Coron at sa mga lugar sa Pilipinas na napuntahan na namin. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang buo niyang pangalan, kung taga-saan siya, kung saanong kumpanya siya nagtatrabaho at ilang detalye tungkol sa kanyang pamilya. Pero hindi ko ginawa. I had never asked a woman about those things. I wasn't used to asking women their personal information. Protocol na iyon para sa akin dahil sa ganoong paraan ko nadidetach ang sarili ko sa babae. Patty was not an exception. Siya na mismo ang nagsabi sa akin na hindi na kami magkikita kapag nakaalis na kami sa islang iyon. Tama na ang alam ko kay Pat at tungkol sa makulay niyang love life na siya mismo ang nagkwento sa akin. Nang marating namin ng Kayangan Lake, kinakailangan naming umakyat sa mabatong cliff para makita ang scenic view ng buong kayangan. Patty let me hold her hand as we climbed up the cliff together. Nayaan din niya akong hawakan siya sa bewang para alalayan siya. I didn't know why, but I felt good that a woman would let me take care of her. Perhaps because I had never been a boyfriend in my entire life. Perhaps I had never been a boyfriend in my entire life. I had never experienced taking care of women or even felt the urge to. But right now, with Patty, I could feel like I was different man. Well, Patty was currently vulnerable. Alam kong iyon ang dahilan kung bakit gusto ko siyang alalayan, kung bakit gusto siyang alagaan. I never thought I could be this considerate. I was amazed with myself. Hindi ko alam na may itinatago pala akong Superman syndrome. Manghang-mangha si Patty nang makapunta kami sa lake na pwedeng languyan. Agad niyang tinakbo ang wooden footbridge at huminto sa edge niyon para maghubad ng mini dress. Napako ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin kay Patty. Kanina ko pa iniisip kung ano ang nasa loob ng mini dress. At ngayong 2-piece swimsuit na lang ang suot niya. Napatunga nga ako na parang ngayon lang ako nakakita ng magandang katawan ng babae. Pabuti na lang at nabura ko agad ang anumang trace ng paghanga at pagnanasa sa mukha ko nang balingan niya ako ng sumenya siya. Pinalalapit ako. Tara, swimming tayo. Excited na yaya niya. I cleared my throat and immediately smiled. Hinubad ko ang shirt ko habang naglalakad palapit sa kanya. I caught her taking a glimpse of my naked torso. Kaagad din siyang nagbawi ng tingin at nakita ko siyang lumunok. Gusto kong isipin na nagustuhan din ni Patty ang nakita.
Napansin ko ang biglang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nagbablush ba siya? We swam together. Sinisid namin ang ilalim ng lagoon kung saan may rock formations. Manghang-mangha si Patty, pinuntahan namin ang bawat lagoon at shipwreck sites. Patty was in a high spirits during the entire tour. She seemed to enjoy a lot. Nung isang gabi lang, iyak siya ng iyak, pero ngayon, maya't maya ko siyang naririnig na tumatawa. Hindi ko alam kung totoong naka-move on na siya completely, pero masaya ako na makita siya mukhang masayang masaya. Kasama ko sa isang table sa Sulu restaurant, ang mag-asawang Gatchalian at si Patty na sumama sa dinner namin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siguro papayag si Doña Elvira na makausap ako. Kanina ay mag-isa lang dapat akong papasok sa restaurant ng masilip na naroon ng mag-asawa, pero biglang sumulpot si Patty sa tabi ko at umangkla sa braso ko. Sinabi niyang tutulungan niya ako. Susubukan daw niyang kumbinsihin ang mag-asawa na ituloy ang pagbebenta sa isla, sa El Nido, sa Everest. Pero kailangan daw maging magpanggap na magkakilala sa resort na iyon at nagka-inlovean in an instant. Hindi ko alam kung bakit, pero siya na raw ang bahala. Kapag hindi raw umobra ang gagawin niya, saka ko na lang daw subukan mag-offer ng mas mataas na presyo. Patty was a charmer. She charmed the oldest. Kaya naman na magiliw na uli si Doña Elvira. Ang galing makipag-usap ni Patty. Mukhang sanay na sanay siyang makikipag-communicate sa matatanda. Mukhang magaling din siyang umarte. She managed to make the oldest believe that there was a romance going on between the two of us. Patty turned me into a romantic guy. She said I was a perfect gentleman. Nagkakilala raw kami sa beach noong unang gabi namin sa resort. She was lonely and I tried to make her smile. We started getting to know each other yesterday and discovered we had a lot of things in common. And today, romance started to bloom between us. We decided to date each other even after we left the island. Hindi halatang romantiko pala itong si Mr. Santillan. Tukoy ni Doña Elvira sa akin. She wouldn't address me in my first name. When I first saw him, I had the impression na hindi siya romantikong tao. Mukhang kasi siyang palikero. Damn, the old lady was so blunt. But she's good at the character reading. Akala ko rin po, nakangiting sabi ni Patty. Akala ko, siya yung tipong lalaking casual lang ang gusto sa babae. Hindi pala. Romantic pala siya. Mabuti na lang, hindi ako uminom ng tubig. Kung hindi, baka naubo ako sa sinabi ni Patty. Oh, that's good to know. Nakangiting sabi ni Doña Elvira. Marami kasing ganong klase ng lalaki na sa panahon ngayon. Iilan na lang mga romantiko at marunong magmahal ng totoo. Tinapunan niya ng tingin ng asawa. Kasama doon si Tim. He's the most romantic guy I've ever met. Pinigilan kong sariling mapailing. Romantic pala ang tawag sa lalaking sunod-sunuran sa asawa. Tiningnan ko si Don Tim. Sa mukha, proud na proud pa. Oh, Patty sighed dreamingly while looking at the couple. I want to have a love like yours. I want to grow old with someone I love and who loves me. Napatitig ako kay Patty. Mukhang hindi na siya nambobola. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Nakita ko sa mga mata niya. Hindi na ba siya natuto sa past experiences niya? Alam kong hindi madaling isuko ang pangarap. Obviously, Patty had been dreaming of a happy ever after. A love that would stay forever. But not everyone would live their dreams. If her heart got broken the 6th time around, she'd be shattered. Why was I seems concerned about her? Wala namang mawawala sa akin kahit baliwalain ni Patty ang mga advice ko at bumalik sa pagiging hopeless romantic. We wouldn't be seeing each other when we both would leave the resort tomorrow. Hindi ko rin naman malalaman kung totoong kalilimutan na niya ang paghahangad ng pag-ibig. Bumaling sa akin si Patty. Ngumiti siya habang puno ng pang-asam ang mga mata. I know it's too early to say this, Jake, but I hope you're the one. Sana tumanda tayo magkasama tulad nila. Yes. She was only acting. Ginantihan ko ang ngiti ni Patty at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Likewise, baby. Oh, Doña Elvira groaned. Noon ko lang nakita ng ganoon kalambot ang mukha ni Doña. Naalala ko bigla sa inyong nakaraan namin ni Tim. Nagpalitan ng tingin at ngiti ang mag-asawa.
And then, Doña Elvira started narrating how she and Don Tim met and fell in love. Gusto ko nang humikab pero si Pate mukhang engrossed at pakikinig sa matanda. And on our 10th anniversary, we decided to try an adventure. Pumunta kami ni Tim sa El Nido. Doon lang ako naging interesado nang marinig ko ang El Nido. Ikinuwento ba ni Doña Elvira kung ano ang sentimental value ng isla sa El Nido para sa kanilang mag-asawa? Sakay ng private yacht si Tim. Nang nagpatakbo napadpad kami sa isang uninhabited island. That island was so beautiful. Walang nakalagay na private property, signage. Kaya naisipan namin magstay ng isang araw sa islang yon. That's it. Iyon lang pala yun. Iyon ang sentimental value na sinasabi ni Doña Elvira. Kaya naman pala naisipan ni Don Tim na ipagbili. We were captivated by the beauty of that island, so we bought it and named it Isla El Teo. We wanted to preserve the memories we had in that island. Yun po ba yung island na ibebenta dapat ni Don Tim sa company ni na Jake? Tanong ni Patty sa ginang. Biglang nabura ang ngiti ni Doña Elvira. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at kay Don Tim. I don't know what was gotten into my husband's mind at naisipan niyang ibenta ang islang iyon. Pumuntong hininga ang Don. Everest offered me an attractive compensation, sabi niya. Mula kasi nang madiscover namin ang islang iyon, 3 beses pa lang tayong pumunta roon. Ni ayaw mong ipagalaw ang isla. Umiling-iling si Doña Elvira. Mukhang hindi ito na makapaniwala sa sinabi ng asawa. I don't understand, Tim. Nakalimutan mo na ba ang alalang binuo natin sa islang yon? You just want to preserve those memories. Hindi ko iyon nakakalimutan, Han. Mahinahon pero mariing sabi ni Don Tim. Pero kahit pag-aari na ng ibang isla, hindi mawawala ang mga alalang iyon sa isip ko. I think I'm enjoying this. Don Tim is slaying. In-expect kong hindi na naman niya ako kontrahin ang asawa sa harap ko o namin. Pero ngayon, nagkaboses na siya. I agree, sabat ni Patty. Hindi ko inaasahang sasali sa pag-uusap ng mag-asawa. I'm sorry, ma'am. Malambing na sabi niya kay Doña Elvira. But I think your husband has a point. You don't have to possess a certain place to preserve memories. Because those memories, nandito lagi. Itinuro ni Patty ang sentido. At nandito. Turo niya sa tapat ng puso. Hindi na mawawala kahit pakunin ng ibang lugar na iyon. Hindi makukuha ng bagong may-ari ng lugar na iyon ang mga alaalang nakatanim na sa isip at puso ninyo. The old lady seemed to lose her tongue. Nakatitig lang siya kay Patty. Nakaawang ang mga labi. Pero naiintindihan kita, ma'am. Pagpapatuloy ni Patty. We women are overly sentimental sometimes. Pero let's see the bigger picture kapag naging resort na ang islang iyon. Tulad nitong 2 seasons, maraming couples ang pupunta doon kaya mas maraming romantic memories ang mabubuo sa islang iyon. You know, may strangers na magkakakilala at magkakaibigan sa islang iyon. May mag-honeymoon at magiging bahagi ng love story nila ang lugar na iyon. Magpo-propose ng kasal, may ikakasal. You know, isn't it amazing na maging bahagi ang islang iyon ng buhay ng mas maraming couples? Cheers, Mr. Santillan, and congratulations! Itinaas ni Patty ang hawak na tall glass na may lamang champagne. Pagkatapos ng dinner namin kasama ang mag-asawang Gatchalian, nagyaya si Patty na pumunta sa dalampasigan ng beach. Maupo malapit sa bonfire habang umiinom ng champagne. We have to celebrate, sabi niya. Kailangan naming i-celebrate ang pagpapayag ni Doña Elvira na ibenta na ang Everest. Sa Everest ang isla. I was amazed. Hindi pa rin ako makapaniwalang tapos na ang trabaho ko sa islang iyon. Pumayag si Doña Elvira sa 2 kondisyon. First, she wanted Everest to retain the island's name. Gusto niyang Isla El Teo Island Resort ang ipangalan sa resort na itatayo. I didn't think it was a big deal, especially when we still didn't come up with a name. Actually, magandang pangalan ng Isla El Teo. At least, hindi na mahihirapan pa ang creative team namin na mag-isip ng ipapangalan sa resort. And second, the couple wanted to be one of the investors of the project, which was obviously na advantage for us.
Pipirma sila ng kontrata next week. Nangako si Doña Elvira na hindi na uli uurong sa pagbebenta ng isla. I got the deal. I got the freaking deal. And it's all because of this woman I met in this island. I couldn't believe Patty had this amazing convincing power. Ah, she's so cool. I couldn't believe she would help me. Hey, you were great a while ago, sabi ko pagkatapos uminom ng champagne. Paano mo naisip ang ganoong idea? You gave me the idea. Nung sinabi mo na, why don't they let other people experience that islands too? Doon ko naisip ang idea na mag-insert ng romance sa sinabi mo. As a romantic, alam kong maaantig ang puso ni Doña Elvira kapag sinabi ko ang mga iyon. I grind. Romantic people only understand each other. Humagighik si Patty. We have the same language kasi pareho kaming hopeless romantic. Rather, I used to be a hopeless romantic kaya alam ko ang language niya. Used to be. Totoo ba yan? Pinahalata ko ang kaunting pagdududa. Trying, you know. Sinusubukan kong alisin ang pagiging hopeless romantic pero aminin mo, it came in a handy a while ago. Napangiti ako. You were great. Thank you. Thank you very much. I appreciate your help. I'm just returning the favor. You inspired me to avoid falling in love again and getting myself hurt all over again. Na-achieve ko ang purpose ko sa bakasyong to. Kaya gusto ko ring ma-achieve mo ang pinunta mo rito. Saka sinubukan ko lang naman kung uubra yung idea na naisip ko. Buti na lang nag-work. Tumawa siya. You rock. Nabura ang ngiti ni Patty. Tigilan mo yan. From now on, hindi na ako magiging gullible. Kaya wag mo na akong bubulahin. Hindi na ako maniniwala. I grind. Isa iyon sa mga itinuro ko sa kanya. I told her to stay away from sweet talkers. Most people usually would fall for ones who shower them with the compliments and sweet talks. But you really do rock. Unti-unting bumalik ang ngiti ni Patty. I know, I grind. She giggled. Talaga bang never ka pang nagkaroon ng special feelings para sa isang babae? Tanong ni Patty maya-maya. Never. Inubos ko ang laman ng wine glass at nagsalin ulit. Hindi pa ubos ang laman ng baso ni Patty. Mukhang inuunti-unti niya ang pag-inom. Kahit nung bata-bata ka pa, hindi ka man lang ba nanligaw ng babae nung nasa high school ka pa? May mga niligawan ako nung high school pero hindi naman seryosohang ligawan at dating. At dating. I'm sure nakakapagbigay ka naman ng flowers sa isang babae kahit hindi mo minimin. Never. Maski nga sa mother ko. Hindi ako nakakapagbigay. Nasabi ko bago pa mapigilan ng bibig. Did I just reveal something about my personal life to a woman? Kumunot ang noo ni Patty. She passed away when I was barely a year old. Hindi ko na siya nakilala dahil inabandonan niya ako. Lumubog ang barkong sinakyan niya sa Caribbean Sea at hindi na na-recover ang bangkay niya kaya hindi ko siya nabigyan ng bulaklak. Kahit man lang sa puntod niya. At hindi rin ako ganun ka-close sa stepmom ko at nakuha ko pang dagdagan ang pagbibigay ng info kay at Patty. Hindi bale, hindi naman na kami magkikita after tomorrow. Nang ibaba ko ang baso pagkatapos uminom ng wine, nakita ko ang simpatya sa mga mata ni Patty habang nakatitig sa akin. What? Tanong ko dahil parang wala siyang balak magsalita. What are you thinking? Can I say it? Fire away. Hindi ka nakaranas ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang babae nung bata ka. Kaya hindi mo kinalimutan ang magbigay ng affection sa kanila. Bumuntong hininga siya. Kaya ganyan ka. Kaya hindi mo kaya magmahal ng isang babae. What are you talking about? I let out a laugh. I was raised by a female nanny. Na trabaho lang niya kaya ka inaalagaan. Binabayaran siya para alagaan ka. Hindi kusa. Hindi galing sa puso. Natigilan ako. Maybe Patty had a point. I grew up without that kind of genuine affection from a mother or a mother figure. Kaya nga siguro para wala akong kakayahang magmahal ng babae dahil hindi ako ang nakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa isang babae nung lumaki ako. I smiled. I'm not an emotional person, Patty. In fact, hindi ko maisip yung thought na yan, kung hindi mo sinabi. Growing up without a mom or a caring stepmom isn't really a big deal for me. Hindi lang naman ako ang kaisa-isang taong lumaking walang ina or inabandona ng ina.
Maraming tao ang dumanas noon. I don't even hate my biological mom. Kasi hindi niya ako inabandon na. May iwan pa rin ako sa dad ko dahil mamamatay siya ng maaga. Or worse, kasama niya akong nalunod sa lumubog na barko. She actually saved my life by abandoning me. Of course, sometimes I wondered how it would feel to have a mother while growing up, but the thought of it ends there. Hindi ko dinibdib ang katotohanan ng hindi ko naranasan ang magkaroon ng ina. Matagal na sandaling nakatitig lang sa akin si Patty. Nginitian ko lang siya at tinanguan bago muling uminom ng champagne. Alam mo, idol na talaga kita, sabi niya. Bakit naman? Nangingiting sabi ko. Kasi napaka-impassive mo. Gusto ko ring maging ganyan. Napaka-independent mo rin to that point na wala kang pakialam kahit walang nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Actually, I think it would feel good to be loved and taken care of by a woman who knows how to. But the problem is, I will have to return the loving and the caring. I can't return it. Kaya wag na lang. Ayokong maging unfair sa babae. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang disappointed ang nakita ko sa mga mata ni Patty pero agad din siyang umiti. At least, hindi ka man loloko, hindi ka papfol or paasa. Thank you. Umiling-iling siya habang nangingiti. Paano kung halimbawa lang, bigla kang ma-in love? I don't think that's possible. Halimbawa nga lang. I laugh. I can't imagine myself falling in love. Then I will do the imagining for you, pumikit si Patty. Napangiti ako sa amusement. Habang napapikit si Patty, pinagmasdan ko ang profile niya. Oh, she's lovely. Hindi ako makapaniwalang nakasama ko ang isang napakagandang babaeng tulad niya na walang physical intimacy na namamagitan sa amin. Even though I desired her. Nakita ko ang pagkurba ng mga labi niya paitaas. It looked like he's enjoying imagining about me. Anong ini-imagine mo? Curious na tanong ko. Hindi siya sumagot at hindi pa rin dumilat. She's grinding now. Lumipat ako ng pwesto. Magkalapit pa rin kami pero nakaharap na ako sa kanya. Playfully, I brought my face near her. Malaya kong pinagmasdan ng bawat parte ng kanyang mukha hanggang tumigil sa mga labi niya ang tingin ko. Hindi ko man lang ba natitikman kahit ang mga labing iyon. Nakaramdam ako ng matinding frustration. I wanted to taste those lips. At least, I wanted to kiss her right now. Biglang dumilat si Patty at mukhang nasurpresa siya dahil sa harap na niya ako at malapit ang mukha ko sa kanya. Mukhang nahuli rin niya na nakatitig ako sa mga labi niya. Nahalata ko ang sudden uneasiness niya. I did not waver though. Hindi ko inatras ang mukha ko o binago ang ekspresyon ng mga mata ko. I was aware of how I look at her right now. I couldn't conceal how I wanted to kiss her. Bumaba ulit ang tingin ko sa mga labi ni Patty. Nakita ko ang paglunok niya at pati ang pagbaba ng tingin niya sa mga labi ko. I raised my hand to touch her cheek. She did not move away. Nakita ko sa mga mata niya ang anticipation at longing. It's obvious that she wanted me to kiss her. Slowly, I brought my face closer to hers until my lips touched hers. I know that if we kissed, we would be awesome. But if it was better than imagined it to be. It was explosive. The way she responded to my kiss drove me crazy. I lay her on the sand without letting go of her sweet mouth. I didn't want this moment to end. I wanted to kiss her all night long. I'd like to carry her to my room and spend the entire night making love to her kung pwede lang sana. Take me to your room, she whispered in between kisses. Napadilat ako bigla. Did I hear it right?